Joe, kamusta yung camaraderie niyo on set? Kanina kinamusta ko na kayo din, sila Kylie, ganyan. It's your time na ikwento naman. How was it for your preparation sa Penduko-verse na ito? Yun, sa Penduko-verse, actually, ang unang kong ginawa dito is ginawa kong smooth yung chemistry namin ni Mateo kasi marami kami magiging eksena together with sila Kylie. Minake sure ko na off-cam, smooth kami. Para syempre pagdating on-cam, kumbaga, mas natural na, di ba? Mas maayos na yung, mas maganda na yung magiging delivery, mas natural na kung mag-a-adlib ka man, kumbaga hindi ka na mangangapa sa kanila, kumbaga kinilala ko talaga sila off-cam para mas alam ko kung paano ko sila kakapain on-cam. And also, yung mga ganito, no, in terms of casting throughout the years, what has been your observations since ilang taon ka na rin, di ba, nag-aartista, para pagdating sa casting, sa diversity, at sa mga roles na ibinibigay? What do you mean? Like, sa Philippine showbiz in general. Kasi dati, di ba, parang pag kunwari ganito, kailangan mati ni idol agad. Alam mo yun, yung kumbaga ngayon, parang I've been in the press side, we've been seeing a lot of our observations, di ba? In terms of, ikaw as an actor, what has your observations been? Ganda ng tanong mo, no? Ako kasi, ako yung pinaka-observe ko kung paano ako nakakast personally, kung paano ako nakakast. Dumedepende sila kung maayos ka bang katrabaho. Kung maayos kang katrabaho, kasi yun yung lagi kong sinasabi, like halimbawa sa wife ko or sa mama ko, napansin ko, hindi siya pagalingan Hindi siya pagalingan dito sa industry. More like, kung paano ka sa tent, ibig sabihin off-cam, kung paano ka makisama, kung professional ka ba, on time ka ba dumarating, pagdating mo ba, alam mo na yung trabaho mo, for sure makakast ka ulit sa mga susunod na projects Kasi yung magagaling, mag-training ka na mag-training, gagaling ka. Pero yung sabihin mo yung pag-uugali mo bilang tao kung paano ka makisama, medyo matagal yun. Kumbaga yun yung journey. So, feeling ko yun yung parang mas nagiging basehan na halimbawa, dalawa kayong magaling piliin na yung mabait at magaling. Diba? Kasi maraming magaling Sobrang maraming magaling. May mga magagaling na baka hindi pa nga humaharap sa TV Pero, ang mas natatandaan nila yung mas smooth kasama. Diba? So yun yung tinatry ko. So after Penduko, anong bookings mo? Anong mga projects ang aasahan namin? So far wala pa naman. So far wala pa kaming nakapila kasi syempre na busy din ako sa yung personal life. Kakakasal lang namin. Kakakasal lang namin. A year ago. Wow, so in-enjoy namin. Yes, tapos ngayon parang we just announced na magkaka-baby na kami. 3 months pregnant. Yes, so parang doon ako nakafocus ngayon tsaka doon sa mga businesses na ginagawa namin ng wife ko and doon sa mga ibang partners. And anong business mo? Kami ni Jem, mag-partner kami din sa Jem. Yun yung ginagawa namin ngayon. Tapos sa third floor? Yeah, third floor. May Sheridan na. May Sheridan. Yes, tapat lang ng TV5. Doon na kayong lahat. Hindi, partner. Managing partner ako doon. Tapos may mga restaurants kaming bagong inano lang ng wife ko, Japanese restaurant. Tapos may binubuo pa kaming panibagong business din sa Nueva Ecija, dun sa province ng wife ko. Parang hindi mo na kailangan to. Hindi, kailangan ko yan. Kasi sabi nga sa akin, tinanong ako kanina, dito ko kasi nararamdaman na mas buhay na buhay yung dugo mo. Kumbaga pampabata. Diba? Ito ko na ba, Joe? 31 na ako. Bata ka pa. Bata pa, pero syempre mas maganda pag yung dugo mo mas bata dun sa edad mo, di ba? Kumbaga mas alive na alive. Parang full of wisdom ka na, no? Hindi, trying ako. Praying for wisdom every day. Yan talaga yung gusto ko. Kanina natanong din ng mga kapatid natin to sa press kasi sinasabi mo ang dami mong kasosyo ng mga, kumbaga anak ka na ng industriya, di ba? Kamusta ngayon si Daniel, yung isa sa mga BFF mo? How do you give words of wisdom? Kasi ikaw parang bagong kasal, magkaka-baby. And kung may kaibigan ka na who's going through a breakup. Ako, yung sa kanya ngayon, so for sure marami nangangamusta sa kanya, di ba? Maraming nasa paligid niya, taking care of him. Ako, yung approach ko siguro sa pinagdadaanan niya ngayon, na hindi naman sekreto sa lahat, I'm giving him some space, time to be with himself, to syempre manahimik. Kailangan niya kailangan niya manahimik, mag-isa niya, pag-isipan niya sa mag-isa niya kung ano ba yung nangyayari kasi siya lang naman din nakakaalam kung saan ang galing, saan pupunta tong sitwasyon niya na ngayon, ano yung nare-realize niya, ano yung natutunan niya sa experiences na pinagdadaanan niya ngayon. So ako as a friend, parang binibigyan ko siya ng space to be with himself para kumbaga dun mas papasok yung wisdom mas yung next actions mo dun magbabari kung anong pinag-iisipan mo sa ngayon. Hindi ko siya
for me, parang hindi ko siya pwedeng guloy na, bro, kamusta ka? Dito lang ako, ganito, ganyan. For sure, narinig niya na yun. So nakita na kayo? Planning kami magkita. Kasi pag tinetext ko siya, I talk about NBA, kung ano man yung gusto namin gawin together. Yung bromance. Tsaka yung parang, papatatuwa ko, ganito, ganyan, sabay ko na. Yung mga pinipilit ko siya. Actually, pag kinakausap ko siya, nonsense yung sinasabi ko. Nonsense. Pinipili ko yung mga, yung pang teenager, yung parang lang kayo nakatambay sa sari-sari store, tapos nag-uusap lang kayo. Di ba kasi, minsan nakakamiss yung ganyan, tsaka mas nakakagaan. Hindi kasi, tsaka bakit didiinin mo pa ba? Oo, may kailangan pa ba magpaalala sa kanya kung anong sitwasyon niya? Of course, alam niya yan. Pagising niya sa bawat araw, yan agad yung sigurong nasa isip niya. So, ba't ko pa ipapaalala? Para ka nagtatanong sa batang may sakit, sa taong may sakit na, kamusta ka, okay ka lang? Pero nasa ospital siya, kung okay yan, wala yan dyan. That's nice. Diba? So, you're a good friend. Trying. Kumbaga, hindi ko lang masyadong dinududod yung sugat niya. Kamustahin mo pa ba kung kamusta? Bakit? Ikaw ba? Hindi ka nagdaan sa ganun? That's good. So, kailan kayo next magkikita? Pinipilit ko siya makipagkita. Lagi yung ganyan susulpot yan, madali yan Pagka parehas kaming walang ginagawa, swak kami ng ganitong oras, gabing-gabi, o tara, kita tayo. Hanggang umaga na. Wow, hanggang gabi. Gabi hanggang umaga. Buti. Hindi, buntis yung misis mo. Yun na nga So ngayon, yun yung iniisip ko kasi buntis na. Hindi makakasama. More like, hindi ako papayagan. Hindi ka naman po, tsaka first trimester, pa second trimester yun. Oo, yun na nga Kaya, sisingiling ka nun. Hindi na. Kasi dati, sinasama niya ako. Kaya pwede, hanggang umaga, kasama ko siya So ngayon, na hindi na siya makakasama, parang pass muna siguro. Kaya, yung mga friends ko, kaya nga sabi ko, diba, pinipilit ko, pumunta sila sa bahay ko. That's good. So sa'yo yung parang ngayon, kasi buntis na yung wife ko Saan ka ba? Dito sa may Robinsons Magnolia, malapit. Okay, malapit. So, nasa gitna ka lang din pa ng aksyon. Yes, ng lahat. Diba? Ang dami mo racket, ang dami mo rin palang ginagawa. Trying. Kasi syempre, hindi naman ako yung, yung sinabi mong top tier actor at tanggap ko yun. So, kailangan ko magkaroon ng other options. Actually, a lot of other options. Parang pwede ka rin mag-advise. Diba? Para sa iba na parang hindi totoo, that's a reality of things. Diba? And that's a reality of showbiz. Actually, natuturuan lang ako ng asawa ko. Kasi sobrang proper niya So, ayokong parang kalat akong tao. Gets mo? Natutulungan lang niya ako. Thank you, Joe. Thank you.